Meron tayo ditong flashlight NSS. Ang brand niya NS8925 2008. Tingnan muna natin kung nagcha-charge siya, ha? Switch niya, switch, LED, button, cell, LED, button LED, screw, retractable plug, Chinese plug. Tingnan natin kung magcha-charge. Saksak natin 220. Okay. Hindi siya steady. Maluwag yung saksakan. Di mo alam kung maluwag eh. Di mo alam kung nagcha-charge. Yun, dapat nakaganon. Lagyan natin ng mahirap yung saksakan niya. Hindi maluwag. So kung magcha-charge, dapat nakailaw yun. Anong oras na? 9:30 AM ng umaga. Tingnan natin kung mag-full charge. Okay, 11:30, 2 oras na. Tingnan natin kung siya ay nag-charge. May ilaw. Aba, hindi na nag-charge. Sira na. Buksan natin. Walang power. Sige. Anong kondisyon? Kaya tumaki sa kanya matulog. Bastos ka pa na. Tawakan ng mukha ko kahit masakit. Layang ako ng malalim para tiisin ang pag-iinit sa balat ko. Ganyan ka na magsalita ngayon, Oo pa, pagkatapos niyo akong pakainin, bihisan at pinalaki ng maayos at pinag-aral. Oo, ganito ako magsalita ngayon. Di ba sabi ko kapag ginagastos ako, lumaban ako? Ipagtanggol ko sa sarili ko? Kaya ang ilalabanan ko ano ngayon Gusto niyo akong magpausantin nito? Hindi ko naisip ang nangyayari sa amin pagkatapos ng kasal? Hindi ba bastos yun? Kahit di ko mahal si Nico. Kaya kabastusan niya para sa akin. Baka hindi nila
anak at pinanganak ang masagana ang buhay. Hindi nila alam Yung battery niya. karoon ng negosyante mga magulang. Nakakasakal. Sa puso mo kunin mo. Ito ay Susunod. Kahit nung bata pa ako, transformerless. gamit, estilo ng buhok, pag-uugali, dikta nila yung lahat. Battery. Wala akong kalayaan. Ay, lumobo na. Oh. Bawat kilos ko, alam nila. Sira na. Lumobo. Oh. Wala ang time pamalit dito. Oh. Marami ba customer dyan sa tigasan nyo? Sa wala naman kaya mo yun, di ba? Wala na ako trabaho, man. Tingnan natin itong ano niya. Dito, hindi na ako tinatanggap eh. May utos daw eh. Ano? Utos? Nakakikita ko noon. Wala na. Lumubo na oh. Lithium polymer. Okay. Ito yung kanyang actual wirings. At yung kanyang equivalent circuit diagram ito. Yung ating flashlight. So dito, ito ay capacitor dropper circuit. So yung 220 niya, 220 volts, diba sinasaksak yan sa 220. Iko-convert niya sa DC using M1, yung MB10M bridge rectifier. I-rectify yan ng rectifier to bridge. Magiging DC nito dito, DC. Dito AC. Pagdating dito sa kabila, DC na siya, DC. Straight line. Dito AC. Ganun no? Diba AC yan? Ngayon magtataka ka bakit meron ito. Capacitor, nakaparallel sa resistor. Yan yung tinatawag na capacitor dropper. Ito yung equivalent AC resistance. So, pabababain niya yung, i-step down niya yung voltage. From 220, bababa yung voltage dito. Kaya pwede na siyang charger ng battery. Kasi dito, naging charger eh, oh, you know. B+, B-, then ground. Yung switch, slide switch yan. So yung switch na dito sa kanan. Pag in-slide mo sa kaliwa, ibig sabihin yan, yung battery na ngayon ng supply, magsusupply ngayon dito. Papunta doon sa kabilang LED. Ito na yung may lens. Flashlight na, bulb. Ito, papunta sa ground. Matatanggal na yung linya dito sa rectifier. Kukonektan ng switch doon. Sa kabila, doon. Ito, kukonekta yung battery dito. So, tatakbo yung kuryente dito. Then, iilaw na yung flashlight. Kung isi-switch mo ng to the left, slide switch yan eh. Oh. So, pag magcha-charge, to the right, slide switch. To the right. Pag nag-charge yan, itong AC 220, papasok sa capacitor dropper, bababaan niya yung voltahe, at yung AC, gagawin niyang DC, dahil dito sa icing MB 10M. And then diretso doon, naka-switch tayo doon, papuntang battery, and then to the ground. So dito, DC na yan. At yung LED indicator, yun o, kulay pula. Ayan, pabalik doon sa negative din. Diba ito yan? 220. Retractable. Ito yun. Yung flashlight yun o. D1. 220. Yung battery niya ito.
bloated na oh. Lumobo. Yung battery nasira. Kasi wala siyang charge protection. Sa charging niya walang overcharging protection. O yung BMS na tinatawag, battery management system. Kasi mura lang yung yung flashlight. Kaya nirektaran na lang niya sa battery yung DC voltage. Wala siyang dito walang inrush resistor para hindi masyadong mabilis na daloy ng kuryente papasok. Dapat may inrush current resistor. Nakapigil lang mabilisang spike, voltage spike. Wala rin siyang filter capacitor. Wala rin voltage regulator. Kaya purely unfiltered DC output. Kung sa graph yan, parang ganito, may mga pulsating, may mga noise pa yung yung kanyang voltahe dito. Hindi siya na-filter at hindi rin na-regulate. Diretso kagad sa battery yung niya. Yung charging. Ito yung actual oh. Yan yun. Diba, switch. Pag switch mo yan dito, nagcha-charge yung nagcha-charge yung battery kasi diretso dito charge. Pag switch mo sa gitna, wala. May isa pa, 3 switch yun Kaliwa, dito naman, magiging supply niya ngayon yung wala na ito, wala na. Dito na ngayon ang takbo ng kuryente bali connected din ito. Nakaparallel yung resistor. So dito, magtatagpo sila rito sa node na ito. Papunta na dito sa ating bulb. Iilaw na siya. Kaya nagiging supply yan. Ang problema, pag nagcha-charge, wala siyang overcharging protection. Rechargeable nga yung battery, wala Kaya hindi mo alam kung fully charged na siya. Kaya nangyari, overcharged. Bloated. Wala din siyang over discharge protection circuit. Maraming walang regulator, walang voltahe, walang filter capacitor para matanggal yung noise. Di ba? At dito wala ding inrush current resistor o kaya fusible resistor o kaya fuse. Wala rin fuse na protection for short circuit. So meron lang ito, capacitor dropper o yung equivalent AC resistance para ma-step down niya yung voltage from 220 bababa yung voltahe kung ano yung required voltage dito. Kung ito ay 5 volts, 6 volts o 9 volts, DC na yun. So yun na nangyari, siya, sira na yung battery. Maraming circuit na wala. Masyadong matipid yung circuit. Di ba? Mura lang yung unit